Magandang umaga sa inyo lahat. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, dalangin ko na tayong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Ang Iglesia sa nagbabagong panahon. Isang buwan ang nakalipas, ipinaalaala ko sa mga kapatid na maaaring mangyari ang kagaya nito, na hindi na tayo malayang sumamba sa ating bahay-sambahan, kundi maaaring tayo ay sasambang hiwa-hiwalay at maaari lamang ma-access ang pangangaral ng kanyang salita sa mga live streaming. Gayunman, salamat sa Panginoon sa mga kaparaan ng katulad nito. Dalangin ko na tayo patuloy na pagkaisahin ng Panginoon sa pananalangin at sa marubdob na pagnanasang siya ay luwalhatiin. Tayo manalangin. Panalangin natin ang ating kalagayan. Ipanalangin natin ang ating bansa. Ipanalangin natin ang mga may sakit at mga nagdurusa, ang mga walang makain, ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay. Patuloy tayo dumalangin sa Diyos na tayo kanyang agapayan sa mga panahong ito. Saan ka man naroon, kapatid, inaanyayahan kong yumuko ka at samahan ako sa ating pagdalangin sa ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa kalayaang meron pa kami hanggang sa oras na ito. Salamat na i-enjoy pa namin ang kalayaang ito at masasamba ka pa rin namin kahit sa ganitong paraan. Dumudulog po kami para sa aming kaligtasan, Panginoon, para sa kaligtasan ng buong iglesia. Lukuban mo kami ng iyong proteksyon, Panginoon, at walang isa man sa amin ang magkakasakit. Wala isa man sa amin ang magugutom. Wala isa man sa amin ang makakaramdam na siya'y pinabayaan. Samahan ninyo kami, Panginoon, sa pagdaan namin sa pagsubok na ito. Ilapit ninyo kami sa iyo, Panginoon. Naway kami maging mapanalanginin. Naway kilalanin ka namin. Naway huminto kami sandali at kilalanin ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang tanging Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Inaalala po namin ang mga nasa banig ng karamdaman. Ang mga naghihingalo, ang mga nag-aagaw buhay. Ang mga nasa huling pagkakataon para kakilalanin at sampalatayanan. Bumaba ka, Banal na Espiritu, sa kanilang piling at iligtas ninyo sila. At saan man paraan magpakilala kayo sa kanila. At huwag ninyong ipahintulot na maging huli ang lahat sa marami sa amin, na maglagak ng kanilang tiwala sa iyo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga nasa front lines, ang mga doktor at mga nurses, mga nasa mga nursing homes, lahat ng mga may kaugnayan sa medisina at sa panggagamot, na sila'y nakaharap sa panganib. Tulungan mo sila, ganun din ang kanilang pamilya. Ibigay mo ang kapayapaang kailangan nila higit sa lahat ng panahon ay ngayon, Panginoong Diyos. Ang aming mga kamag-anak at kaibigan sa iba't ibang bansa na ito na ang kanilang profesyon at hanap buhay, sila'y naglakas ng loob na iwanan ang kanilang mga pamilya at hanapin ang kapalaran sa mang panig ng mundo. At sa oras na ito, inaabot namin sila. Mga kapatid na nagtatrabaho sa iba't ibang ospital sa Europa, sa Asia, at kahit dito sa mga ospital sa Pilipinas, kayo po ang maghimala, Panginoon. Naway ang pagkakataon ay huwag masayang para maalaala kanila, tanging Diyos na may bigay ng buhay at nagpapahiram nito. Lukuban mo kami ng iyong Espiritu at sa oras na ito'y payagang kaming makasamba at makapagbulay ng iyong salita. Ang mga kapatid na nasa iba't ibang mga lugar, nasa kanilang mga bahay, na may pagkakataong makapanood at makapakinig, sila may abutin ninyo sa oras na ito'y anumang kabigatan at suliraning meron sila. Inaabot ko sila ng panalangin at ipinagtatagubilin sa iyo, Panginoon. Salamat po na ang pangyayaring ito'y magbubunsod upang kami palaging makaalaala sa iyo, kumilala sa iyo, dumakila sa iyo, at samantalahin ang mga bagay na i-enjoy pa namin hanggang ngayon. Ito'y kaloob mo sa amin.
Sa panahon ng pagdurusa, hayaan kaming magmuni-muni, magtanong, magbulay, hanggang sa maintindihan namin ang mga bagay na ipinahihintulot mo sa amin. Sama-sama po naming daraanan at babatahin kung ito may kapahayagan ng iyong kapangyarihan o ng iyong galit o ng iyong paghatol, mangyari ang iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dito po sa Gloria Local, bago ipatupad ang social distancing, sabi ko, magkamayan na tayo, magkakapan na tayo, sapagkat pwede pa sa isang linggo, ay hindi na pwede. Nagpapaalala sa akin yan ang katotohanan sa Biblia na nagsasabing samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Hindi lahat ng pagkakataon ay maaari. Ngayon, nang sumunod na linggo, kami na nambahan uli at bawal nang magkamayan. At sabi ng aking asawa, parang may kulang. Parang may kulang na nagkahiwa-hiwalay. Pero parang hindi nagkadaupang palad. Kaya sa susunod na buwan, na pwede na uli magsama-sama, yakapin natin ang isa't isa. Batiin ang mahigpit, kamayan ang mahigpit. Yan ang mga bagay na na-miss natin sa loob ng isang buwan. Hindi tayo mahadlangan ng panganib para sambahin ang Diyos, hindi ba? At salamat sa social media, sa Facebook Live, pwede kayo makapakinig ng salita ng Diyos at ako na may pwedeng mangaral kahit narito lamang sa salas ng aming tahanan. Panahon ng Holy Week, pinagbubulayan natin ang mga pagpapakasakit ni Jesus. Hindi ba magandang bumagal ang takbo ng buhay para makapaglaan tayo ng panahon na makapagnilay-nilay naman, lalo pat panahon ng Kwaresma. Sa loob ng 5 linggo, pinasya naming pagbulayan ang mga pagdurusa ni Jesus. Ano ang binayaran ni Jesus para tayo tubusin sa ating mga kasalanan? Gusto ko makita natin ang halaga na ibinayad at ang halaga ng pagkakautang na binayaran para natin ma-appreciate ang kaligtasang tinanggap natin. Sabi ng Biblia, tayo binili ng kanyang dugo. Nang maunawaan niya ni Pablo, nausal niya ang isang talata sa Galatia 2:20 na nagsasabing, ako'y nabubuhay sa pananalig sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Kung meron kang katabi sa oras na ito, sabihin mo sa kanya, iniibig ako ng Diyos. Siya lamang ang nagmamahal sa akin ng lubos. At dahil doon, ako'y mabubuhay na nananalig sa kanya. Ano na ang ating napagbulayan? Nung una, sabi natin, ang unang pagdurusa ni Jesus ay siya'y itinakwil. He was rejected by man. Pagkatapos ang mensahe ng linggo, siya'y napahamak. At i-define ni Brother Argel, ano ang ibig sabihin ng mapahamak? At ngayong linggo, pag-aaralan natin, siya'y ipinagkanulo. He was betrayed. Ang sugat na tinamo ng ating Panginoong Jesus ay hindi lamang sa katawan, kundi maging sa kalooban. Tayo naniniwala na may pagkakataon na mas masakit ang sugat sa puso, ang sugat sa kaluluwa, kaysa ang sugat sa katawan. Halimbawa, ang rejection ay nagdudulot ng malalim na sugat at nagdudulot ng lingering pain, mga sakit na hindi kaagad gumagaling paglipas ng panahon. Ngunit nakibahagi si Jesus sa ating humanity at nakibahagi rin siya sa ating pagdurusa, at bilang tao, tayo masusugatan at tayo makakapanugat din naman dahil tayo nakatira sa isang makasalanang daigdig. Ang paksa ko ngayong umaga ay tungkol sa pagkakanulo o betrayal. Si Jesus ay dumanas ng napakasakit na
pagkakanulo. Ano bang ibig sabihin ng betrayal? Sa diksyonaryo, ibig sabihin, an act of deliberate disloyalty. Ang pagkakanulo ay palaging deliberate, sinasadya. Na ikaw ay ipagkanulo, na ikaw ay talikuran. It is an act of betraying a country, a group, or a person. Ito rin ay violation ng trust. Ang nilalabag sa pagkakanulo ay ang pagtitiwala mismo ng tao. Si Judas ay naging sagisag na ng pagkakanulo. Sa politika, isang mabigat na kaso yung tinatawag na betrayal of public trust. Ipinagkanulo ang interes ng bayan dahil sa salapi. May pagkakanulo dahil merong pagtitiwala. May pagtataksil dahil merong pagmamahal. Yung pangangaliwa ay tinatawag natin pagtataksil o betrayal dahil merong kaugnayan at merong pagmamahal na isinusugal o ipinagkakanulo. Si Jesus ay nakaranas ng pinakamatinding anyo ng betrayal. Ang mensahe ko ngayong umaga, mensaheng pangmahal na araw, ay dadalhin tayo sa mga katotohanan ito. At meron akong 3 tanong na gusto nating masagot ngayong umaga tungkol sa pagkakanulo sa ating Panginoong Jesus. Una, sino ang gumawa nito sa Kanya? Sa mga awit 41:9, ay ganito ang sabi, at ito'y propesiya ni Haling David tungkol sa pagkakanulo sa Mesyas. 41:9, lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan, kasalo ko sa tuwin at sa anuman ay karamay, ngunit ngayon lubos siyang naging taksil na kaaway. Nakikinitan ni David ang mangyayari sa Panginoong Jesus, na siya ay nagtiwala sa isang taong inari niyang tapat na kaibigan, ngunit sa huli, yung kasalo niya sa pagkain, yung karamay sa lahat ng bagay, siya pa ang nagtaksil o nagkanulo sa kanya. Paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na siya ipagkakanulo ng isa sa kanila. Basahin natin sa Juan 13. At ganito ang sabi ng Panginoong Jesus samantalang sila'y naghahapunan. At pagkatapos hugasan ang paa ng 12. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na nakalapit niya. Kinalabit niya si Simon Pedro. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay siya nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simeon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inaakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kay pinaglilimo sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya umalis. Gabi na noon. Si Judas ay tinawag na isa sa 12. Isa sa pinakamalapit sa ating Panginoong Jesus. Isa sa pinagkakatiwalaan niya. Kaya nga siya ang pinaghawak ng kaha. Itinalagang tresurero. Isa sa pinakaiibig ni Jesus. Kung babalik tayo sa kaugaliang silanganin, ang pagkakaupo sa hapagkainan ay may ibig sabihin.
Kapag ikaw ay malapit sa puno ng sambahayan, ibig sabihin, malapit ang iyong kaugnayan. Para sa atin sa Pilipinas, sa presidential table, sa kasalan, naroon ang mag-asawa. Ang kasunod ay sino? Mahulaan ninyo? Ang mga magulang? Tapos ang mga ninong? Tapos ang mga abay? Hanggang sa kaliit-liit ang bata. Ang pagkakaayos ng pagkakaupo ay depende sa lapit ng kaugnayan. At gayon ay ugaling silang anin. At na si Judas ay umupo sa hapagkainan, siya ay malapit kay Jesus. Kaya nga, naiabot sa kanya ang tinapay ay dahil malapit siya kay Jesus. Na-enjoy ni Judas ang pinakamalapit at pinakamatalik na kaugnayang maaaring magkaroon ng isang alagad. Siya ay isa sa hinugasan ng mga paa. Palaging malapit siya kay Jesus. Gusto kong isipin natin na ang kataksilan ang nagdala kay Jesus sa krus. Dinala ng isang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Kung minsan ay mahirap magtiwala at mahirap magmahal. Dahil kung minsan, kung sino pa ang iyong minahal at kung sino pa ang iyong pinagkatiwalaan ng lubos, yun ang mananakit sa iyo. Pero hindi tayo dapat madalang magtiwala at hindi tayo dapat madalang magmahal dahil sadyang gayon ang buhay. Alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas, pero hindi yun humadlang sa kanya para mahalin niya si Judas at para pagtiwalaan niya si Judas. Si Jesus ay ibinigay ng isang kaibigan sa kanyang kaaway. Si Judas ang akala mo'y kaibigan pero kaaway. At ang pinakamahirap maging kaaway ay kaibigan. Dahil siya ang nakakaalam ng iyong buhay. Ang sitwasyon ay ganito. Kailanman si Jesus ay bukas para kay Judas, ngunit ang puso ni Judas ay sarado pa kay Jesus. Mga kapatid, nararanasan mo rin ba yon sa iyong buhay? Na bukas ang puso ng Diyos sa iyo, ngunit may pagkakataong sarado ang puso mo sa Diyos. Yan ay isang masamang larawan. Ngunit maaaring siyang inilalarawan ng iyong kaugnayan sa Diyos sa oras na ito. Sarado ba ang puso mo sa Diyos? Hindi itinuring ni Judas na kaibigan si Jesus. Hindi nakapagtataka na basahin ninyo ang buong Biblia, ang buong Ebanghelyo, at minsan ay hindi tinawag ni Judas na Panginoon si Jesus. Tinawag niyang Rabi si Jesus, ngunit hindi niya tinawag na Panginoon si Jesus. Isa po sa pinakamagandang halimbawang ipinamalas na Jesus sa ito, na natili siyang mabait, na natili siyang mabuting kaibigan sa gitna ng pagkakanulo sa kanya. Ewan ko kung merong hamon sa iyo ngayong umaga na manatiling mabuti kahit sa mga taong nagkakanulo sa iyo. Bago ang banal na hapunan, isinaayos na ni Judas kung papaano maibibigay si Jesus sa kanya mga kaaway. Alam kaya ni Judas na alam ni Jesus ang takbo ng kanyang pag-iisip? Kapag ang isang tao nagtataksil, ang mga bagay ay masagwa, hindi ba? Masagwa lalo na kung kailangan mong umarti, gayong alam na ng mga tao. Pero kailangan mong umarti. Siguro kailangan palakpakan natin si Judas dahil siya magaling umarte. Siya ang pinakamagaling umarte. O may kanta, The Great Pretender. Sa Mateo 26:25, sabi ni Jesus, isa sa inyo magkakanulo sa akin at isa't isa nagtanong, Panginoon, ako po ba? Sundan ninyo ako sa Mateo 26:25. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din,
Ibig sabihin ng ibang mga alagad ay nagtatanong. At si Judas ay nagtatanong din, Guro, ako po ba? Alam nyo, kailangang idrama ni Judas ang mga bagay. Alam niya na siya, pero nagtatanong pa siya, ako po ba? At sabi ni Jesus, ikaw ang nagsabi na ikaw nga. Ang ipinagtataka ko, sa loob ng 3 taon, nakasakasama ni Jesus si Judas, tila hindi lumalim ang pagmamahal ni Judas kay Jesus. Alam niyo ang panganib ng isang pagmamahal na di lumalalim? Maaari itong mauwi sa pagtataksil. Kahit na tayo mga Kristiyano ay may tuksong magtaksil sa Diyos, kapag hindi lumalalim ang ating pagmamahal sa Kanya, pagdaan ng panahon. Isang panahon tayo susubukin ng isang bagay na waring kaakit-akit at ipagpapalit natin ang Diyos doon. Ang isa sa susi para manatiling tapat sa Diyos ay isang ang lumalalim na kaugnayan at pagmamahal sa Kanya. Walang puwang ang pagkakanulo sa isang taong ang puso'y patuloy na nag-aaral na mahalin ang Diyos ng kanyang buong katauhan. Alam niyo, sa pagkakanulo ni Judas, ipinakita lamang noon ang kasamaan ng puso ng tao. Ang kasamaan ng puso ng tao. Sa palagay ko'y napakapalad ni Judas sapagkat tumanggap siya ng lahat ng kabutihan mula kay Jesus. Pero ano ang ginanti ni Judas sa kabutihan ni Jesus? Naunawaan po ba natin na lahat ng kabutihan ay pwede nating garantihan ng masama dahil masama ang ating puso? Ang akala namang natin ay hindi natin magagawang gumanti ng masama sa mabuti. Ang sinasabi natin ay, kung ano ang pakita mo sa akin, ayun din ang pakita ko sa iyo. Kung masama ang pakita mo sa akin, masama ang ipapakita ko sa iyo. Dapat gagantihin lamang kita, depende sa pakita mo sa akin. Pero ano ang kasama ng puso ng tao? Kahit pa tayo tumanggap na lahat ng kabutihan, meron tayong tendency na gantihan ng masamang mabuti. Alam niyo, ang puso ni Judas ay wicked. Ito ang isang pusong masama na pwedeng gantihan ng masamang mabuti. Ang gusto kasi ni Jesus ay, kaya nga si Jesus marahil ay napako sa krus, ay para baliktarin ang kondisyon ng puso ng tao para magantihan natin ng mabuti ang masama. Yung gantihan ng masama ang masama, that's human. Yung gantihan ng masama ang mabuti, that's wicked. Yung gantihan ng mabuti ang masama, that's holy, that's divine, that's Christ-like. Kailangan natin ng kwentong ito para ma-realize there is corruption in the heart of men. Ngayon, sino ang niluluko ni Judas na pinagkakanulo niya si Jesus? May mga taong naluloko pero akala nila din naluloko nila mga tao, pero ang totoo niluloko nila ang kanilang sarili. Paano maluloko si Jesus ngayon? Alam ni Jesus sa lahat ng totoo. Hindi naman natin pwedeng maililim ang kasalanan sapagkat every time gumagawa tayo ng kasalanan, hindi lamang tayo nakakalam, kundi ang Diyos. Hindi ko alam kung paano nag-register sa isip ni Judas. Ang sabi ni Jesus na ako ang katotohanan. Si Judas ay nasa harap ng katotohanan, ngunit siya nabubuhay sa kasinungalingan. Kumikilo si Judas, taglay ang isang nadimlang pag-iisip. At saan siya dinala nito? Kasama ng 3 taon, nasaksihan lahat ng himala. Ako'y naniniwala, nakapagpalayas din ng demonyo si Judas. Kung paano nang isinugo sila ni Jesus, sila'y nagpalayas ng mga masamang espiritu. Sila'y nakapakinig ng mga pangangaral ni Jesus. Ang totoo, si Jesus ang kanilang pastor. Ngunit, si Judas ay parang
hindi lumago sa anumang paraan. Masakit dahil si Jesus ay pinagkanulo ng kanyang minamahal na kaibigan. Pumasok sa kwento ng pagkakanulo si Satanas sa Juan 13:27. Juan 13:27. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. 29, sapagkat si Judas ang nag-iingat sa kala. Okay. Noon daw, maisawsaw ang tinapay at nang matanggap yun ni Jesus, ni Judas, si Satanas ay pumasok. Kumbaga sinapian. Kasi ako'y naniniwala na hanggang sa punto na yun ay isawsaw ang tinapay, ang posibilidad na si Judas ay magsisi ay naroon pa. Naroon pa. Kung tatahi-tahiin natin ang kwento, may hihinuha natin ang pagkilos ni Satanas sa lahat ng mga yon. Kung aktibo si Jesus sa buhay ni Satanas, hinugasan ng paa, pinangaralan. Ngunit naroon din pala, nung naghahapunan pala, ay naroon din si Satanas. Baka hindi nga lang nakaupo, pero maaaring naroon sa likod ni Judas. Naroon sa likod ni Judas. At hindi alam ni Judas na siya nag-iisip na impluwensyado ni Satanas. Impluwensyado ni Satanas. Na gagamitin ni Satanas ang pagkakanulo ni Judas para ulusin si Jesus ng matinding blow. Ang nais ni Judas ay ipahamak si Jesus. Ngunit iyon ay nasa isip ni Satanas ng kasangkapanin si Judas na magkakanulo sa kanya. Alam niyo sa pagkakanulo, ang nakakatuwa sa sovereignty ng Diyos ay kayang baliktarin ng Diyos ang masamang intensyon sa isang mabuting pangyayari. Hindi ba? Masakit ang ginawa ni Judas, ngunit ang ginawa ni Judas ay nagbigay daan para sa kaligtasan ng marami. Napahamak nga si Jesus, pero naligtas ang marami dahil doon. Alam ba natin, nakataksilan ni Judas ay bumalik sa kanya? Bumalik sa kanya. Ang akala niya ay ipinahamak niya si Jesus, pero siya ang napahamak sa bandang huli. Akala niya siya panalo, pero siya talo. Sa pagtataksil, ang nagtaksil ang palaging talo. Yan ang isipin natin na sa sovereign God, ang nagtataksil, ang siyang palaging talo. Walang nananalo sa larong yan. Ngayon, ano ang unang tanong? Sino ang gumawa? Ang pangalawang tanong, bakit niya ginawa? Bakit ginawa ni Judas yun? Marami ang mga theories, haka-haka, na mga artists at mga theologians, kung ano talaga ang dahilan bakit ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Siyempre, kung tayo ay jury at hahatulan natin ang krimen na ginawa ni Jesus, maghahanap tayo ng reasonable motive for doing the crime. Siyempre tayo mga tao, tayo mga rational being, tayo nag-iisip at bakit natin ginagawa ang ating ginagawa. At para makonvict si Judas, kailangan nating maghanap ng reasonable motive. Alam niyo, si Judas, pagkatapos niya may pagkanulo si Jesus, siya mismo yung hilakbot sa kanyang ginawa. Kaya nga siya nagbigti, ay siya yung hilakbot kung gaano kasama ang kanyang ginawa. Ang mga bagay ay pinag-isipan ni Judas, hindi ba? Pinagplanuhan niya. Nagplano siya, magaling magplano eh. Meron siyang criminal mind. Meron siyang kriminal na pag-iisip. At siya malaya. Inarrange ni Judas ang pagkakadakip. Well planned. Siyempre, ang ginawa ni Judas ay nangangailaga ng paliwanag.
It demands an explanation. Sabi ng isang pastor, in life, we expect some rational explanation, a reason for what we did. Ano ang motibo? Sa loob ng 3 taon, kasama ni Judas si Jesus. Nakapagpagaling marahil siya ng mga may sakit. Nakapagpalayas ng mga demonyo. Nakapangaral. Ano't hindi natinag ang katigasang meron siya sa kanyang puso? Matagal-tagal din ang 3 taon. Bakit walang sumibol na loyalty? Kasi kung ang betrayal ay deliberate disloyalty, ang inaasahan sana natin na may establish sa kanyang pagkatao, loyalty. Ngayon, dapat tayo ay nag-establish ng loyalty. It's a virtue. May say, wala na tayong pahalaga sa katapatan. May mga kapatid na kinalinga ng iglesia, pakalipas ng ilang taong kinalinga, nagtampo, lumayas na rin sa kabilang simbahan, walang loyalty. Sa kaunting tampo, ipinagkakanulo natin ang mga manggagawa at ang simbahang nag-alaga sa atin sa loob ng mahabang panahon dahil sa ilang kilong bigas na hindi naiabot sa atin. Kuminsan ay napakahirap ng katatayuan ng mga pastor sa panahon ng relief operation. Dahil kami ang nagiging Judas sa marami. Ang Biblia ay malinaw. Si Judas ay malaya sa lahat ng kanyang inisip at pinagpasyahan. Kaya siya ay responsable sa kanyang ginawa. He had a choice. Inatake siya ni Satanas. Maaari siya biktima, pero hindi siya isang innocent victim. Siya ay nakikooperate kay Satanas. Nung sila'y naghahapunan, inilagay siya ni Jesus sa place of honor. Hinugasan ng pinaglingkuran. Hanggang sa oras na yun, kinakatok ni Jesus sa kanyang puso na manumbalik sa kanya. Hanggang sa oras na yun ay bukas ang pintuan. May mga nagsasabi na marahil daw si Judas ay disenchanted disciple na ang inaasahan ay si Jesus ay mag-aaklas o pamumunuan ng pag-aaklas laban sa Roma dahil matagal na silang nais lumaya sa Roma. Ngunit hindi yan nag-fit sa picture ng Biblia. Ang motibo ay nakakabit sa pagkatao ni Judas. Sa Mateo 26:14, ay ganito ang sabi. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binilangan nila siya ng 30 salapimpilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Maliwanag na si Judas ay motivated by greed. Masyadong mukhang pera si Judas. Siya'y gahaman. Hindi siya inalok. hindi siya pinapuntahan ng punong saserdote at sinabi, alukin mo nga si Judas ng ganito. Hindi siya inalok. Siya ang nag-alok ng kanyang serbisyo. Hindi siya sinilaw sa pera. Hindi siya tinukso. Hindi siya napilitan. Siya ay nagkusa. Hindi siya ang hinanap. Siya ang naghanap. Siya ang naghanap. Hindi siya inupahan. Siya ay nagpaupa. Iba yun. Iba yung naghahanap ka ng mauupahan. Iba yung nagpaupa ka na. Adik. Alam niyo, ang pera ay nakaka-adik. Bato-bato sa langit. Ang pera ay nakaka-adik. Adik yung naghahanap sa pagkakapirahan kahit na papaano. At walang kaibigan. Walang kaibigan. Paano humantong si Judas sa ganitong kalagayan na ang pera na ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkilos at pag-uugali? Muli ay bibigyan tayo ng maliit na bintana para masilip ang mga kaganapang nagdaan sa John chapter 12. Sa Juan 12, sa talatang 3, kumuha si Maria ng mamahaling pabango
isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, na alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang pabango at ibigay sa mga dukhang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya nagmamalasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya magnanakaw, siyang nag-iingat ng kanilang sarapi at kinukupit niya ito. Hindi man kupit. Ang sakit ni Satanas ay hindi ni Judas ay hindi kupit. Alam natin na ito pala'y matagal yan ang ginagawa. Ito pa ang sabi, hindi dahil sa siya may malasakit sa mga dukha, kaya sinabi niyon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Alam ko minsan, kapag ang isang tao ay nagnakaw, huwag naman agad natin sasabihin magnanakaw. Sapagkat may taong nagnanakaw, kahit hindi naman siya talaga magnanakaw. Nakapagnakaw siya, pero hindi siya magnanakaw. Pero sa John chapter 12, sinabi talaga na hindi siya nakapagnakaw. Talaga siya magnanakaw dahil paulit-ulit niyang kinukupit ang mga pera. Marahil hindi siya makapagkupit ng malaki, na unti-unti niya. Ngunit isang araw naisip niya, paano ba makabigla? Gusto kong bumigla yung one time. At nang naisip niya, siguro mapapagkapirahan ko, nakita niya na interesado ang mga punong serdote na ipapatay si Jesus at naisip niya ng paraan para magkapera mula dito. Ang mga taong di tapat ay talagang magaling makaisip ng pamamaraan. Yung mga taong magagaling magkupit, magagaling din mag-isip ng pamamaraan. Tama, yung mga taong tapat ay mas hindi matalas mag-isip. Pero yung mga taong pusakal na magnanakaw, magaling mag-isip ng mga pamamaraan. Hindi alam ng 12 ang mga bagay na ito nang ito'y mangyari. Ang totoo, sinulat ito ni John matapos mahayag ang lahat. Matapos mahayag ang lahat. Ngayon, ang ginawa ni Judas noong gabing ipagkanulo si Jesus, ang pinakamalala na, pero hindi doon nagsimula. Yun ay doon nagtapos. Kung minsan nahahayag ang mga bagay doon sa pinakadulo na. Ngunit paano ito mag-umpisa? Ito'y nag-umpisa ng araw-araw. Inabawasan ni Judas nang hindi nahalata na makasama ang perang hawak niya para sa kanyang sarili. Unti-unti, ang pagnanakaw at walang katapatan ay parang tanikala na gumagapos sa kanya. Hanggang siya ay naging nahatid sa isang kasalanang kakutsa-kutsa at sa kasumpa-sumpa. At sinayang ni Judas ang 300 pagsunod at paglilingkod kay Jesus. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang ating isinusugal sa pamamagitan ng disloyalty and betrayal. Hindi natin alam kung ano ang nawawala sa atin pagkatapos ng lahat. Ang motivation ni Judas ay hindi pananalig at pagmamahal. Tandaan natin sa paglilingkod sa Diyos, ang dapat nating motivation ay pananalig at pagmamahal, hindi ang pakinabang. Kay Judas ang mga bagay pera-pera. Siya'y nananatili sa paglilingkod dahil hanggat siya'y may makukupit. Hanggang maisip niya paano ko ba pagkakapirahan itong aking amo. Ginawa ni Judas ng palihim. Nakipagkita siya ng palihim. Alam niyo yung mga ang pagkakanulo at ang pagtataksil ay ginagawa lagi ng palihim. Mga hidden transactions. Parang hindi napakinggan ni Judas na minsan sinabi ni Jesus na walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi ka may kurot sa puso ni Judas na sabihin yun ni Jesus. Ngayon, bakit, ang tanong natin, bakit sumundo si Judas sa gayong kalaking kasamaan na ipahamak niya at ipagbili niya ang kanyang kaibigan? Sa John 13 verse 25, kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus, yun ay si Juan, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay siya nga. At nang maisawsaw ang tinapay at ibinigay ito kay Judas na anak ni Iscariote, nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya.
nang maiabot daw yung tinapay. Ako'y naniniwala na may paglalaban sa puso ni Judas. Narito ang nais magwagi ni Jesus sa buhay ni Judas sa pamamagitan ng abot-abot na pagpapakita ng pagmamahal. Ngayon, maaaring nag-iisip si Satanas, babaliktad dito. Nung hugasan ni Jesus ang paa ni Judas, inakabahan si Satanas, mabaliktad dito. Kaya bago pa kainin ni Judas ang tinapay, sinaniban na siya ni Satanas para tiyakin na isasagawa ni Judas ang kanyang bala. Bakit nakapasok si Satanas sa buhay ni Judas? Dahil binuksan ni Judas ang kanyang buhay para pasukin ang masama. Kaya tandaan natin, every time na tayo gumagawa ng masama, binubuksan natin ang ating buhay kay Satanas hanggang isang araw aangkinin niya tayo ng buong buo upang gawin ang kanyang nasa. Alam niyo, nung sumanib na si Satanas kay Judas, wala na si Judas control sa kanyang buhay at kapalaran. Wala na. Sapagkat si Satanas na nagpapatago nito. Naalala ba ninyo na may isang pulutong ng mga demonyong nakiusap kay Jesus na, Jesus, kami pinalabas mo dito sa taong ito. Ay saan kami mapunta? Pwede po ba kami pumasok sa mga baboy? At sabi ni Jesus, sige. At nang pumasok ang mga demonyo sa mga baboy, ang mga baboy ay kumaripas ng takbo at nahulog sa bangin. Alam ninyo, kapag ang isang tao ay sinaniban na ng masama, wala na siyang kontrol sa kanyang buhay. At yan ang nangyari kay Judas nang buksan niya ang kanyang buhay. Sa kasamaan, binuksan niya ang kanyang buhay kay Satanas. Siya'y pinasok at pinagharian nito at siya nawala ng kontrol sa kanyang sariling buhay at kapalaran at mga desisyon. Ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, ikaw ba'y sa Diyos pa? Ikaw ba'y napapakasangkapan pa kay Satanas? Ang payo ni Pablo, huwag ninyong hayaang gamitin ng masama ang anumang bahagi ng inyong katawan sa kasamaan, kundi pa gamit ninyo ang inyong bang katauhan sa Diyos sa kanyang katuwiran. Nung pumasok si Satanas kay Judas, marahil ay sinabi ni Satanas, aking ka na. Aking ka na. Huwag mong hayaang nakabukas ang buhay mo sa masama. Sa tuwing pinagsisisihan mo at tinataliktan ng masama, ang puntuang nakabukas ay sinasarahan mo sa masama. At hindi ka maaano hanggat isinasara mo ang buhay mo sa masama. Ang hindi alam ni Judas ay habang siya nagnanakaw, siya ay napapasailalim ng impluwensya ni Satanas hanggang sa tuluyan siyang angkinin nito. Huwag mong hayaang mangibabaw ang impluwensya ni Satanas sa iyong buhay. Payagan mo ang impluwensya ni Jesus ang mangibabaw sa buhay mo. Pinagmatigas ni Judas ang kanyang puso. At habang pinagmamatigas niya ang kanyang puso, palapit siya sa masama. Marahil ay si Judas ay larawan ng isang taong hindi tinatablan ng salita ng Diyos. Ako na araw-araw nangangaral si Jesus, pero bakit hindi siya tinablan ng salita ng Diyos? Mag-ingat nga tayo sa ating pakikinig at hayaang pagharian tayo ng salita ng Diyos at dadalhin tayo nito sa mabuti. Ano nga ang unang dalawang tanong? Sino ang gumawa nito sa kanya? Pangalawang tanong, bakit niya ginawa ito sa kanya? At pangatlong tanong, paano niya ginawa ito sa kanya? Kaya tatlong mahalagang tanong tungkol sa betrayal. Una, sino ang gumawa nito sa kanya? Pangalawa, bakit niya ginawa ito sa kanya? At pangatlo, paano niya ginawa ito sa kanya? Una, siya isinuplong. Lumapit si Judas sa mga kaaway at tinulungan ng mga ito kung paano madadakip si Jesus. Kaya nga siya taksil, ay tinulungan pa niya ang kaaway, siya pa ang nagturo, alam niyo kasama nga ni Jesus si Judas. Kaya alam ni Judas kung saan tutukuyin si Jesus. Alam ni Judas na pagkatapos ng hapunan, si Jesus ay pupunta sa lugar kung saan palagi siyang nananalangin. At sinabi niya sa mga, alam ko kung saan siya matatagpuan.
At papaano gabi? Papaano namin siya makikilala? Ang sabi ni Jesus, hahalikan ko. Pagdating natin doon, ay hahalikan ko, at yung hahalikan ko, yun na yun. Sa Mateo 26:48, bago pa sila dumating, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat. Ang hagkan ko ay siya nating pakay. Ang nagbigay ng lahat ng impormasyon sa mga kaaway ay si Judas. Dakpin ninyo siya. Kaya nakita ko na sa pagkakanulong ito, walang kawala si Jesus. Walang kawala. Hindi maaaring mapagkamalan. Ay, sa dilimbaga naman na yun, paano mo makikilala? Kilala ni Judas si Jesus. Kaya sabi niya, paglapit ko, hahagkan ko agad. Hulihin ninyo. Kahit pusikit ang dilim, hindi ako magkakamali. At ang halik na yun ay nagsilbing hudyat. Si Judas ay wala nang natitira pang katapatan sa puso niya nung gawin niya yun. Kinalimutan niya ang pagtitiwala, pakikipagkabutihan. Si Judas ay larawan ng tao walang utang na loob. Kaya, sa mga huling araw, mga tao ay magiging walang utang na loob. Inari niyang kaibigan, inari niyang kaaway at hindi kaibigan si Jesus. Wala man lamang puwang. Wala man lamang puwang, wala man lamang loyalty sa isang taong itinuring na tunay na kaibigan. Sa verse 50, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo hanggang sa huling sandali. Ako'y naniniwala na ang pagsasabi ni Jesus ng kaibigan ay totoo. Hindi pa kunwari. Paglapit naman ni Judas sa ibang salin ng Biblia, magalak. Ang sabi niya, bati niya kay Jesus. Kumbaga sa atin, magandang gabi po. Sa mga Espanyol, buenas. Pero pagbati ni Judas, magalak. At si Jesus, sa ibang version ng Biblia, ang nagsabi, kaibigan, ano't narito ka? Yun ang sabi ni Jesus. Nung siya'y hagkan ni Judas, si Jesus ay nagtanong, kaibigan, ano't narito ka? Hanggang sa oras na yun, alam ni Jesus kung bakit naroon si Judas. Ngunit gusto ni Jesus na pag-isipan ni Judas ang kanyang ginagawa. Sapagkat hindi nalalaman ni Judas ang kanyang ginagawa. Nasaliksikin ni Judas ang kanyang puso. Ba't nga ba ako'y narito? Anong dahilan at ako'y narito? Baka sakaling si Judas ay magising sa katotohanan. Ngunit hindi. Si Judas ay walang natitirang katapatan sa puso. Itinakwil niya ang kanyang kaibigan at itinuring na kaaway. Si Judas ay larawan na isang taong walang loyalty. Kinalimutan ang mabuting ginawa. Bumaliktad. Bumaliktad. Balingbing. Ang lahat ng bagay kay Judas ay drama lamang. Kapatid, ngayong mahal na araw, gusto kong mag-reflect tayo tungkol sa kahalagahan ng loyalty. Paano natin itinuturo ang loyalty? Paano natin ipinamumuhay ang loyalty? Salamat na lamang at may krus. At ang mga taong nagdrama ng kwentong ito, makita natin ang loyalty ni Jesus at ang disloyalty ni Judas. Maaaring tayo magalit kay Judas o mainis o isiping hindi tayo kasi sama niya. Ngunit gusto kong sabihin kay Judas at sa mga nangangailangan ng kapatawaran tulad niya, ang krus ang kailangan natin. Manatili tayong loyal, mga kapatid. Mayroong ilustrasyon na ganito. Kuminsan ay loyal ka pag kaibigan mo na, pagkaaway mo na hindi ka na loyal, kaya yung mga natuklasan mo sa kanya na lihim ng kaibigan mo siya, ipinagkukwento mo na sa iba. Word of advice. Kahit siya'y kaaway mo na ngayon, ang kanyang lihim ay dapat mong ingatan dahil ikaw ay isang loyal friend. Hindi ka traitor, hindi ba? Tapat ka kahit sa kaaway mo. Tapat ka
kahit hindi ka pinautang. Tapat ka kahit hindi ka pinahiram. Ikaw ay tunay na kaibigan. Ikaw ang tunay na kaibigan. Sa lahat ng pagkakataon, ikay maaasahan kahit pa umasim na ang mga bagay. Huwag mong susundan na yapak ni Judas niya ang kanyang halimbawa. Naging matapat. Yan ay refleksyon ng iyong pagkatao. Hindi mo kapag ka inihayag mo ang kanyang lihim, hindi siya ang masama. Ikaw ang masama. Hayaan mo siya'y masama, ngunit ikaw ay manatiling mabuti. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Pangalawa, hindi lamang siya sinuflong, siya'y ipinagpalit. Siya'y ipinagbili. Maaring tama ang salitang iyon. Ang sabi sa English, what are you willing to give me if I deliver him to you? Sa amin po sa pagpapalay, may dalawang klase ng presyo. Pick up o deliver. Pick up o deliver. Ang dinurado, 21, 22 pag diniliver. Sabi ni Judas, ang gusto ko po i-deliver. What are you willing to give me if I deliver you? Si Jesus ay ginawa ni Judas na paninda. Alam niyo sa disloyalty and betrayal, inakurap natin ang pagtingin ng tao sa kanyang kapwa. Masakit ang ipinagkanulo dahil pinabababa ang halaga mo. Kapag ka ang isang asawa nagtaksil sa kanyang asawa, bago ipinagpalit sa pangit, inapababa ang halaga. Ipinagpalit ka sa gayon lamang halaga. At yan ang ginawa ni Judas. Walang kapantay ang halaga ni Jesus sa buhay niya. Pero pinagpalit niya sa gayon lamang halaga. Meron bang pwedeng pumalit sa lugar ni Jesus sa buhay mo ngayon? Dapat wala. At dapat alam mong wala. Walang katumbas ang halaga ni Jesus sa buhay ni Judas. Para ipagpalit lamang sa 30 putol na pilak na halaga ng isang alipin. Kaya napakasakit ng betrayal kasi ginigiba nito ang pagtingin natin sa ating sarili kung ano ang ating tunay na halaga. Ngunit alam ni Jesus na kahit siya ipinagkanulo sa 30 putol na pilak, alam niya ang kanyang halaga, alam na niya na siya minamahal na anak ng Diyos. Ngunit sa iba, sa inyo na maaring biktima ng pagtataksil at betrayal, winawasak nito ang pagtingin mo sa iyong sarili at huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Na kung ikaw may ipinagpalit, huwag kang pumayag na bumaba ang iyong halaga, pati ang pagtingin mo sa iyong sarili. Ang totoo, si Judas ang lumabas na walang kwenta. Hindi ba? Si Judas ang lumabas na walang kwentang tao sapagkat ang Jesus na naging tunay na kaibigan sa kanya, hinalagahan lamang niya 30 putol na pilak. Hayaan mong ikay pagkanulo o ipagpalit. Hayaan mo. Sapagkat hindi naman nun pinawawalang halaga ang tunay mong halaga. Kundi pinawawala nito ng halaga kung sino sila ay mga walang kwentang tao dahil winalang halaga kanila. Ang problema ay wala sa iyo. Ang problema ay sa mga nagkanulo sa iyo. Paano natin pinahahalagahan ang ating kaugnayan kay Jesus? Si Jesus ba'y irreplaceable sa ating buhay? Para tayo hindi nagtataksil kahit sa ating asawa, isipin natin na sila hindi mapapaltan sa ating buhay. Tulad ng aking magandang asawa, hindi mapapaltan ang lugar sa aking buhay. That's loyalty. Tingnan mo si Jesus. Isang kaibigang hindi mapapaltan. Sabi ng isang awit, I will never find another you
para manatiling tapat. Isipin natin na ang Diyos ay walang kapalit o kahalili sa ating buhay. Na wala na tayong masusumpungang kaibigang hihigit pa sa Kanya para ay pagpalit natin siya. Isipin natin na si Jesus ang pinakamahalagang persona sa ating buhay, na mawala man ang lahat, wag lamang siya. Malagay ko yun ang maghahatid sa atin sa isang buhay na nagtatapat hanggang wakas. Ang pagkakanulo ay usapin ng pagpapahalaga. Ano ba ang tunay na mahalaga sa buhay? Kay Judas ay pera mahalaga. Hindi relasyon, hindi pagmamahal, hindi paggalang. 30 pieces of gold, of silver, ipinagkanulo ni Judas. Tinalok nang ipagkanulo ni Judas si Jesus, tinalikuran niya na si Jesus. Yun ay isang matinding paghamak sa taong nagmalasakit, nagtiwala at magmahal. Sa ano natin ipinagpapalit si Jesus? Sa ano natin ipinagpapalit si Jesus? Sa kaunting pera lamang? Ang masakit pa noon, hinalikan niya si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, kaibigan, ipagkakanulo mo ba ako dahil sa isang halik? Alam niyo, napakapait ng halik na yon. Kamaniwala kayo. mga taong pinagtaksila ng asawa, gaano kapait ang halik ng isang taksil. Naiintindihan ninyo siguro si Jesus kung gaano kapait ang halik ng isang taksil. At yun ang pinakamapait na halik na naranasan ni Jesus dahil alam niya na yun ay hudyat para siya'y ipahuli. Yun isang fake na halik. Ang maraming bagay sa mga taong taksil ay peke. Alam niya na yun na ang huling halik. Akala ni Judas ay hindi alam ni Jesus ang kahulugan ng halik na yon. Alam nyo, kapag ang isang tao ay nagtataksil ng mga bagay, nagiging tunay na masagwa. Kung tingnan ninyo ang kwento, lahat ng bagay, lahat ng eksena na ipakita ng Biblia na naroon si Judas, lahat ay masagwa. Kahit na itago ang tunay na intensyon. Yun ay halik hindi ng pagmamahal, yun ay halik ng pagkamuhi. Inadespise ni Judas ang Diyos. Gusto kong dumako sa konklusyon. Ang kwento ni Judas ay nagpapaalas din ng na walang magandang aanihin ang pagtalikod sa Diyos. Si Judas ang unang larawan ng isang taong tumalikod sa Diyos at napahamak. Meron lamang tayong dalawang pagpipilian sa umagang ito. Maging tapat ng buong buo kay Jesus o itakwil siya. Wala pong middle ground. Wala. Pagdating ng oras, i-define ang sitwasyon kung talagang tayo totoong kay Jesus o hindi. Sabi ni Jesus, kung kayo hindi ko kakampi, kayo kaaway ko. Walang middle ground sa pagsunod kay Jesus. Sa kasaysayan ng iglesia, marami nang lumisan sa pananampalataya. At alam natin ang sipayo na daranasin ng lahat ng mga umaayaw sa Diyos. Walang kapantay ang halaga ni Jesus. Sulit ba na tayo itaya natin ang buong katapatan at pagsunod kay Jesus? Tatanungin ko kayo, gusto kong maging meditation ninyo ito sa araw na ito. Sulit ba na tayo maging 100% loyal kay Jesus? Kahit na anong mangyari, huwag kang tatalikod kay Diyos. Tinuturuan tayo ng krus na maging loyal sa Kanya. Loyal sa kaibigan, loyal sa iglesia, loyal sa pamilya, loyal sa asawa. Marahil nga, kaya namatay si Jesus sa krus para turuan tayo what loyalty means. Sa banda-banda roon, makikita ninyo
ang gantimpala, ang karangalan, ang kalwalhatian sa mga tao nagtatapat sa Kanya. Ang katapat ay ginagantimpalaan. Kailangan tayong maging tapat hanggang wakas. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng wakas, ngunit ang madaling intindihin ay wakas ng ating buhay. Ang manatiling tapat hanggang wakas ng ating buhay. Betrayal. Yan ay sakit na ginagamot ng krus. Tayo may nagkakanulo, ipinagkakanulo, kailangan natin ng krus. Gusto kong dalhin kayo sa naging kawakasan ni Judas. Alam natin na siya nagbigti, pero meron pang detalye na ibinibigay ang Acts chapter 1, verse 16. Mga kapatid, kailangan matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Alam niyo, pakiramdam noong dati kasama mo, dati yon. Ang mga bagay nagbago na. Dati, kabilang sa amin, dati, kasama namin. Mga kapatid, ikaw na nanonood. Sana wag dumating sa punto ng buhay natin pareho na isusulat ng kwento na dati magkasama tayo, ngayon ay hindi na. Ito ang kawakasan. Ang sabi sa verse 18, ang kabayaran ng kanyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat ng lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik. Pumutok ang kanyang tiyan at lumawa ang kanyang bituka. Hindi ko alam. Marami ko namang nabalitaan na nagbigti na sa pagbibigti nila, hindi naman nalagot yung tali. Marami ang ginamit ay cord lamang ng ventilador. Pero hindi natin alam kung gaano nagluksa si Judas sa kanya. In-adjust niya ang tali sa kanya leg. Hindi natin alam kung hindi na niya masyadong naitali. Umarupok na ang tali. At hindi rin natin matiyak kung ang kanyang kinamatay ay ang kanyang pagkakabigti o ang kanyang pagkahulog sa bangin. Pero ipinahintulot ng kapalaran na maging kahindik-hindik ang kanyang kamatayan para maging paalala sa lahat ng mga dumaraan at sa lahat ng nagbabulay ng kwento ito. Kung ano ang kabayaran ng pagtataksil sa Diyos para maging babala sa isang nakapanlulumong wakas. Isang araw, magigising ka. Hindi lang pala pera mahalaga, kundi relasyon, kaugnayan, at katapatan. Nang itaas si Jesus sa krus, binigyan tayo ng pag-asa na itong pusong ito na makasalanan, na pwedeng gumawa kahit ng krimeng ginawa ni Judas, ay pwedeng baguhin at maging tunay na matuwid sa harap ng Diyos. Sana nadala ko kayo sa isang paghahangad na Diyos lamang ang makagagawa na gawing matuwid ng Diyos ang ating puso. Matuwid sa harap niya sa lahat ng panahon. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanang nahayag ngayong umaga. Pagpalain mo kami. I-purify ninyo ang aming mga intentions, Lord. Gawin mong makalangit ang aming mga pananaw. Alisin mo ng gana ang aming puso sa mga bagay na temporal. Sa halip ay akayin, yakapin ang mga bagay na eternal. Yung mga bagay na kaibig-ibig. Pagpalain mo kami, saan man na naroon ang mga nakikinig ngayong umaga. Sundan mo ang mga katotohanan sa kalang puso, Panginoon, at sila'y turuan. Patuloy mong dalisayin ang aming mga buhay. Ikinukumit namin sa iyo ang buhay na ito, ang aming sambahayan, ang aming mga endeavors. Pagpalain mo ang aming
kalusugan at aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, na sa paghinto ng mga bagay, may pagkakataon kaming pag-isipan ng mga bagay. May kaugnayan sa kalusugan ng aming kaluluwa. Payagan mo ang pangaral ng salita mo'y magpainam ng aming pananalig at paglilingkod. Samahan mo kami at salamat na naluwalhati ang iyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.